Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clarice, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Lagi kong sinasabi sa sarili ko noon, hindi ako papatol sa lalaking may asawa. Para bang yun na yung panatang pinanghahawakan ko simula pa lang nang sumabak ako sa pagiging flight attendant. Pero alam nyo kung anong problema? Hindi palaging may warning sign ang tukso. Minsan, inaabot ka na lang ng init, kahit nasa 30,000 feet ka na sa ere. Si Captain Leo. Hindi siya yung tipikal na lalaki na unang tingin pa lang alam mong hindi mo dapat lapitan. Hindi siya sobrang gwapo, pero may dating. Yung tipo ng aura na may authority pero hindi nakakatakot. Lalo na kapag nakasuot na siya ng uniforme, grabe, iba yung dating. Malakas makapababa ng panty, figuratively speaking, ha? Hindi agad, pero unti-unti, parang turbulence na hindi mo napansin, tapos bigla ka na lang sumusuka sa loob. Unang flight naming magkasama, Manila to Singapore. Crew briefing pa lang, panay na ang ngiti niya sa akin. Akala ko friendly lang. Ako naman si friendly din, sige ngiti rin. Pero iba yung mga tingin niya. Parang may bigat, parang sinasadyang tumagal. At alam ko, sa ilang taong experience ko, iba talaga pag may halong interes yung tingin. Layover namin sa Singapore, sabay kaming kumain. Sa crew hotel lang, pero yung kwentuhan, dumiretso hanggang 2:00 ng madaling araw. May asawa raw siya, oo. Pero matagal na raw wala sa ayos ang relasyon nila. Typical na linya, di ba? Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang gusto mo siyang paniwalaan. Parang may lungkot sa boses niya na gusto mong gamutin, kahit alam mong hindi mo trabaho yon. Pagbalik sa Manila, ilang flights pa, ilang kape, ilang may sensinang kwentuhan sa gali habang tulog ang mga pasahero, hanggang sa nangyari na. Hindi ako magmamalinis. Hindi ko na rin masabi kung sino ang unang humawak. Basta ang natatandaan ko, ramdam ko yung kaba at init nung sandaling yun. Yung tipong alam mong mali pero hindi ka makapigil. Minsan sa hotel room niya, minsan sa akin. Wala nang plano, basta kung kailan may pagkakataon, tinutuloy namin. Hindi siya bastos. Hindi siya demanding, pero yung presence niya, parang magnet. Kahit hindi niya ako hinahawakan, parang nahihila ako sa kanya. At doon ako natakot, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Mahal ko ba siya? Hindi ko pa alam noon. Pero gusto ko siya, at hindi lang dahil sa katawan niya, kundi sa pakiramdam na sa kanya ako espesyal. Siya lang yung lalaking nagpa-feel sa akin na ako yung pinili, kahit ako yung tinatago. At ngayon, habang sinusulat ko to, iniisip ko kung kailan nagsimula yung tama kong naging mali. Kung kailan ko hinayaang dalhin ako ng desire kaysa konsensya. Pero siguro, ito na yung simula ng kwento. Ang tanong lang, paano ko tatapusin? Bata pa lang ako, alam ko nang hindi magiging madali ang buhay ko. Lumaki ako sa Tondo, sa isang maliit na apartment na 6 kaming nagsisiksikan. Tatay ko, tricycle driver. Nanay ko, labandera. Minsan may kanin, minsan asin lang. Pero kahit ganon, puno ng pangarap yung utak ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, balang araw, makakaalis din ako rito. Magiging successful din ako. Kaya nung nakita ko sa isang online ad na may open hiring for flight attendants, kahit wala akong experience, sumugal ako. Gabi ako nagpa-practice ng smile sa salamin, umaga't hapon ako nagbabasa kung paano sumagot sa interview. At sa awa ng Diyos, nakapasok ako. Sobrang saya ko noon, parang nanalo sa raffle ng bagong buhay. Pero totoo pala yung sinasabi nilang hindi lang ganda ng ngiti ang dala ng FA Life. 2 taon pa lang ako sa serbisyo, pero pakiramdam ko, ilang beses na akong naluha sa CR ng eroplano. Hindi dahil sa pasahero, dahil sa pagod, sa lungkot, sa takot, at minsan, sa mga desisyong hindi ko inaasahan. Diyan ko nakilala si Leo. Sa totoo lang, hindi ko agad siya napansin. Hindi kasi ako yung type na FA na sabik sa pilot. Lagi akong tahimik lang, trabaho lang. Pero si Leo, iba. May pakiramdam siya kung kailan ka pagod.
Marunong siyang makinig, di lang basta sumasabat. Minsan kasi, yun lang ang hanap mo, yung may tatapik sa'yo at magsasabing, kaya mo pa ba? Naalala ko yung unang beses na kinumusta niya ako after ng long-haul flight namin. Okay ka lang ba, Clarice? Simple lang, pero sa panahong halos wala nang nag-aalala sa'kin, parang ang bigat ng tanong na yon. Parang tinunaw niya lahat ng pader na itinayo ko. Minsan, sabay kaming nagpahinga sa gali. Pareho kaming tahimik, pero may tension. Yung tipong hindi mo alam kung totoo ba yung nararamdaman mo o epekto lang ng pagod. Pero pag tinitigan ka niya, parang gusto mong lumapit. Hindi ka niya hawak, pero para kang hinihila. At doon ako nagsimulang matakot, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Kasi naramdaman ko, unti-unti na akong nagiging vulnerable. Nagkakwentuhan kami sa mga layover. Hindi tungkol sa weather, kundi sa buhay. Sabi niya, pagod na raw siya. Hindi lang sa trabaho, kundi sa relasyon nila. Matagal na raw silang magkaibang mundo ng misis niya. Dapat daw, siya na lang. Ako na lang. At oo, kahit ilang beses ko nang sinabi sa sarili kong hindi ako magiging kabit, mas nanaig yung pakiramdam ng pagiging importante. Sa unang beses sa tagal ng panahon, may lalaking may gustong protektahan ako. Kahit bawal, kahit hindi para sa akin. Kaya siguro kahit alam kong mali, pumasok ako. Kasi hindi lang siya ang pagod, ako rin. May kasabihan na, kapag sobrang saya mo na, baka may hindi ka na napapansin. Ako yun. Lunod sa atensyon ni Leo, sa mga paglalamang niya kapag layover, sa mga yakap niyang mahigpit kapag magka-room kami, at sa mga pangakong kahit wala sa kontrata, pinaniwalaan kong totoo. Pero unti-unting may mga bagay na hindi na nagtutugma. Nagsimula yan sa mga cancelled na dinner plans dahil daw pagod siya. Sa mga biglang pagbabago ng schedule. Sa mga gabing hindi niya sinasagot ang tawag ko, tipong ilang beses nangyari, pero lagi naman niyang nadadaan sa, sorry, mahigpit ang ATC, o, wala akong signal sa room. Hanggang sa dumating yung layover namin sa Bangkok. Sa crew lounge pa lang, may dumating na bagong solta, si Laika. Bata pa, fresh graduate, parang ako noon. Magaan siyang kasama, palangiti, pero hindi yung annoying. Nagkakatuwaan kami habang nag-aayos ng uniform nang bigla siyang nagtanong sa akin, si Captain Leo, strict ba talaga sa lahat ng FA? O mabait lang talaga siya sa mga type niya, sabay kindat. Nagkatinginan kami ng ibang kasamahan. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sabi ko na lang, mabait naman siya. Professional, madalas ko rin siyang makasama. Pero yung ngiti niya, parang may alam siyang ako, clueless. Kinagabihan, habang nagdi-dinner ang buong crew, napansin ko si Leo. Parang may binubulungan si Laika. Nagtatawanan sila. Hindi naman ako selosa dati, pero nung gabing yun, parang may something na kumurot sa sikmura ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa pagdududa. Pagbalik namin sa hotel, hindi na siya tumuloy sa room ko. Ang sabi, may emergency call daw galing sa office. Pero nung sinubukan kong tawagan, unavailable. Hindi ko alam kung bakit, pero sumama loob ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, o nagsisimula ng mabuo ang hinala. Nagsimula akong mag-observe. Minsan nahuli kong may tumatawag kay Laika, pangalan lang ang lumilitaw, Cap. Kinabukasan, sinadya kong magpahuli sa crew bus. Si Leo at si Laika magkasabay bumaba. Magkaibang elevator kami, pero nakita ko sa reflection ng elevator door kung paano siya sumulyap sa kanya, pareho ng tingin na binibigay niya sa akin dati. Doon ko na-realize, hindi pala ako special. At ang mas masakit, hindi lang pala ako, para akong sinampal. Hindi dahil ginamit niya ako, kundi dahil hinayaan kong gamitin ang sarili ko. Minsan pala, hindi sa sobrang pagmamahal ka nagiging bulag. Minsan, sa sobrang takot mong mawalan, hinahayaan mong maniwala kahit sa kasinungalingan na halatang halata na. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung malaman mong hindi ikaw lang, o yung kailangan mong itago ang sakit na parang wala lang. Simula nung malaman kong hindi lang pala ako ang nilalaro ni Leo, para akong binuhusan ng yelo sa bawat araw na kasama ko siya sa flight. Wala akong makausap, hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga kapro ko kasi siguradong chismis lang yun sa gali. Sa pamilya ko, Diyos ko, ni hindi nga nila alam na may kinakasama akong lalaki, tapos pilot pa. Kasal pa, hindi ko kayang dagdagan pa ang kahihiyan. Unti-unti akong nanlalamig sa trabaho.
Hindi ako nakakapag-focus sa briefing. Isang beses, muntik pa akong mag-ground dahil nakalimutan kong isecure yung oven latch. Ang sabi ng purser, parang lutang ka, girl. Are you okay? Napangiti lang ako. Pero sa loob ko, wasak. Ginagamit ko na lang lagi yung excuse na pagod ako. Pero ang totoo, emotionally drained na ako. Araw-araw kong dala yung bigat ng sikreto. Tapos kailangan ko pang ngumiti sa pasahero habang sinaserve ko yung inumin nila na parang walang nangyayari. Lalo na tuwing layover, kasi dun ko siya madalas kasama noon. Pero ngayon, parang binura niya ako. Hindi na kami magka-room, hindi na rin siya nag-aaya kumain. Minsan nga, si Laika na ang kasama niya. May gabi pa na nakita ko sila sa bar ng hotel. Magkaharap, tawanan. Yung tawa niya, pamilyar. Kasi yun din yung tawa niya nung ako ang kasama niya. Iba lang ang FA. Gusto kong lapitan. Gusto kong sigawan. Pero anong laban ko? Ako lang yung kabit. Ako yung palihim. Ako yung pinaniwalang ako lang. Sa bahay, napapansin na rin ng nanay ko na tahimik ako tuwing day off. Sabi niya, parang napapagod ka na sa trabaho, anak. Hindi ko masagot. Ang gusto kong sabihin, ma, napapagod na akong masaktan, araw-araw. Pero hindi ko kayang sabihin yun. Napaisip ako, paano ko ba dinala ang sarili ko sa ganito? Bakit ako pumayag? Bakit ako naniwala? At bakit kahit ngayon, may parte pa rin sa akin na umaasang baka piliin pa rin niya ako? Ang tanga ko, di ba? Wala akong shift that week. Supposed to be rest days ko. Pero hindi ako nakapagpahinga. Hindi rin ako lumabas. Para akong ikinulong ng sariling utak ko sa kwartong to, 4 na sulok ng konsensya, guilt, at mga tanong na paulit-ulit. Paano kung hindi ko siya sinagot? Paano kung noong una pa lang, iniwasan ko na siya? Paano kung ako ang asawa, tapos may kabit siyang FA rin? Puno ng, paano kung, ang bawat paghinga ko. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kong tiningnan yung sarili ko sa salamin at hindi ko na siya makilala. Saan napunta yung babaeng may pangarap? Yung babaeng may prinsipyo, yung dating hindi nagpapadala sa matatamis na salita. Minsan, ginugulo pa rin ako ng memorya ng mga gabi naming dalawa. Yung mainit na mga yakap sa hotel room na malamig. Yung mga halik na parang laging may kasamang pangakong wala namang balak to pa rin. Ang totoo, mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit. O baka alam ko naman, dahil kahit sandali lang, pinaramdam niya sa akin na ako'y mahalaga, na ako'y pinili. Pero ngayon, malinaw na sa akin, hindi niya ako pinili. At hindi niya ako pipiliin. Yung guilt, mas mabigat kaysa sa anumang pagod na naramdaman ko sa buong panahon ng paglalayag. Wala nang turbulence na mas mahirap sa bagyong nilikha ko mismo. At yung konsensya, parang seatbelt na nakahigpit sa dibdib ko, hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Hindi ko na rin maatim na ngumiti sa harap ng pasahero habang alam kong ako mismo, sakay sa flight ng kasalanan. Tumigil ako sa harap ng salamin. Tinignan ko sarili ko, walang makeup, walang uniform, walang maskara. At doon ko unang beses tinanggap, ako ang kabit. Ako ang kasinungalingan. Ako ang Samira ng tahanan. At kung inaantay kong masaktan ako para lang makawala, eto na siguro yun. Pero tanong, sapat ba ang sakit para matubos ang kasalanan? O kailangan ko pa bang masaktan ng todo para lang lubusang bumitaw? Ang tagal kong pinag-isipan kung dapat ko pa ba siyang kausapin. Para saan pa ba? Closure, katotohanan. O baka gusto ko lang marinig mula sa kanya mismo na totoo ngang hindi ako mahalaga. Para matahimik na tong puso kong hindi makalipad. Nag-message ako. Wala akong reply na in-expect, pero nagulat akong sumagot siya. Pwede ba tayong magkita? Yun lang, parang ang bigat-bigat na agad sa dibdib. Parang huling boredom call sa isang flight na matagal mo nang gustong i-miss. Nagkita kami sa usual naming hotel. Pero iba na ang pakiramdam. Wala na yung kilig. Wala na yung init. May halik pa rin. Oo, pero walang saysay. Walang direksyon. Para lang kaming mga pasaherong ayaw umamin na crash landing na to. Hindi pa ako ready na bitawan ka, sabi niya. Ang kapal. After lahat ng nalaman ko. After malaman kong may isa pa. Or baka mas marami pa. Mahal kita. Pero alam mo yung, mahal kita, na tunog script lang. Parang routine line ng piloto bago mag-take off, hindi mo na alam kung sincere pa o part lang ng protocol. Umalis ako nang hindi na lumingon. For the first time, ako yung nag-walk out. Hindi ako sumigaw,
Hindi ako nagdrama. Pero yung puso ko, parang may engine failure. Sa crew lounge, nakita ko si Jamie, bagong FA sa route namin. Palangiti, pero may lalim ang mata. Okay ka lang, tanong niya. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako bumigay. Sa tanong na yun, sa boses niyang walang judgment. Mula noon, naging constant si Jamie. Hindi siya nagtatanong ng sobra, pero palagi siyang nandyan. Minsan, isang yakap lang niya sapat na para gaman ang loob ko. Hindi siya katulad ni Leo. Walang pasabog, walang firework moments. Pero may tahimik na seguridad. Parang turbulence-free flight. Napaisip ako, bakit parang mas totoo yung connection namin kahit wala pang nangyayari? At bakit parang mas safe ako sa isang taong hindi ko pa kayang mahalin, kesa sa taong matagal ko nang minahal pero palaging delikado? Ganito ba talaga ang buhay? Kailangan mo nang masunog bago ka matutong umiwas sa apoy. Bumalik ako, hindi para makipagbalikan, kundi para tapusin. Gusto kong marinig mula sa kanya ang lahat, kahit masakit, kahit paulit-ulit. Gusto ko ng sagot, gusto ko ng dahilan kung bakit ako ginawang panakip-butas sa mundong punong-puno niya ng sikreto. Pagpasok ko pa lang sa kondo niya, amoy ko na agad yung pabango niyang dati kong hinahanap-hanap. Pero ngayon, parang nakakasulasok na. Parang pabango ng panloloko. Nakaupo siya sa couch, relaxed, walang guilt sa mata. Parang walang nasaktan. Parang hindi ako yung babaeng halos araw-araw niyang ginagapang sa kama tapos iba pala ang laman ng puso. Anong kailangan mo? Tanong niya, diretso. Walang lamang, walang emosyon. Katotohanan, sagot ko. Bakit mo ako niloko? Bakit ako? Ilan pa ba kami? Saglit siyang natahimik. Akala ko magtatanggol pa siya ng sarili, pero hindi. Tumawa siya, yung mapait. Hindi lang ikaw. Hindi lang sila. Marami na. At doon ako napaupo. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil tinanggap ko na. Tama na. Wala nang puwang ang denial. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko. Wala ka bang konsensya? Alam mo, lahat kayo may hinahanap. Ako lang ang handang magpanggap na kaya kong ibigay. Doon ko na-realize, hindi lang siya manloloko, manipulative siya. Ginagamit niya yung sugat ng babae para makapasok. Ginagawa niya kaming salamin para hindi niya makita ang sarili niyang basag. Umiiyak na pala ako. Hindi yung hagulgol, yung tahimik na luha, yung tipong parang may bumagsak sa runway ng kaluluwa ko. Gusto ko siyang saktan. Sam Palin. Sigawan. Pero hindi ko ginawa. Ang ginawa ko, tumayo ako. Tumitig sa kanya. Alam mo kung anong pinakamasakit, sabi ko. Hindi yung niloko mo ako, kundi yung hinayaan kong paniwalaan na ako lang. Paglabas ko ng pinto, parang may bumagsak na pakpak sa balikat ko. Ang bigat, pero ang gun. First time ko siyang iniwan nang hindi ko kinailangan na may sumunod sa akin. This time, ako na yung lumipad palayo. Walang destination, pero may direksyon. At kahit basag, kahit sugatan, alam kong kaya ko na ulit mahalin ang sarili ko. Hindi na ako magpapacrash sa pag-ibig na walang landing gear. Hindi ko akalaing ang pagbitaw pala, yun ang magiging simula ko. Ilang linggo matapos yung huling harap namin ni Leo, tahimik kong isinumite ang resignation letter ko. Walang palm sa mga kasamahan, walang last flight selfie, wala ring goodbye dinner. Tahimik lang, gusto ko ng panibagong himpapawid. Hindi dahil natalo ako, kundi dahil sa wakas, alam ko na kung kailan lumipad, at kung kailan dapat lumapag. Lumipat ako sa isang maliit na probinsya, kung saan mas simple ang mga bagay. Dito ko natutunang masarap pala yung walang palya na tulog. Yung walang pabigat sa dibdib tuwing nag-check ka ng phone. Yung wala kang kailangang ipaglaban na hindi naman pala kailanman sayo. Oo, dala ko pa rin yung sakit. Hindi naman agad-agad nawawala yun. Pero ang kaibahan ngayon, hindi ko na to tinatakbuhan. Tinanggap ko na, nilalagyan ko na ng meaning yung mga sugat. Hindi na siya lang ang may control. Ako na, hindi na ako alipin ng pag-ibig na palpak. Ako na ang piloto ng sariling buhay. May mga gabi pa rin na napapapikit ako't naaalala yung mga haplos ni Leo, yung bigat ng mga halik niya sa leeg habang sinasabayan ng bulong na, ikaw lang. Pero wala nang luha ngayon. Wala na ring ilusyon. Natuto na akong pumikit, huminga, at maglakad palayo sa kahit anong bagay na hindi kayang lumaban para sa akin. Minsan, tinatanong ko pa rin ang sarili ko, naging totoo ba kahit konti yung pagmamahal niya? O ginasto ko lang paniwalaan kasi gusto kong mahalin?
Ngayon, sa bawat umagang nagigising ako sa tahimik na lugar na to, habang nagkakape at tinitingnan yung alon sa malapit na dagat, alam kong hindi ko na kailangan ng sagot mula sa kanya. Kasi sa sarili ko na nakahanap ng sagot. At yun lang naman pala ang kailangan ko noon pa man. Kaya ngayon, habang tinatapos ko ang sulat na to, gusto kong itanong sa inyo, DJ Serene, at sa lahat ng nakikinig, kailan ba talaga natin masasabi na tama na? Kailan ba tayo matututong lumipad na hindi umaasa sa ibang taong sasalo sa pagbagsak? Kung may sagot kayo, sana, masabi nyo sa akin. Baka lang, kahit hindi na ako ang dating ako, matulungan pa rin akong lumipad ng mas magaan.